Every year, ang atin pong meron pong the second biggest celebration na holiday celebration is ang Mother's Day. Alam niyo po ba na ito pong celebration na ito ay nagpasimula po ito about 115 years ago. Right? So meron pong isang babae na hindi po siya actually nagiging nanay, pero isinulong niya po na kailangan parangalan yung ating mga magulang, lalong-lalo na ang mga nanay. And another thing about Mother's Day, every year, there's about 150 million cards to be given away for the Mother's Day. So ito po yung second biggest holiday celebration in a year, next to Christmas. Makikita po natin na talagang buong mundo ay nagsiselebrate nito dahil talaga nga namang dakila yung ating mga nanay. Amen? At muli, pwede ba nating palakpakan yung ating mga nanay? Mabuhay po kayo, bigyan kayo ng Lord ng kalakasan. Hallelujah. Praise God. So today, I would like to share to you about the characteristics of a great mother. Ano nga ba ang isang characteristics? Ano nga ba ang anyo? Ano nga ba ang hugis? Ano nga ba ang mga palatandaan na ang nanay ay talagang dakila po sila? Well, in general, ito pong mga pag-uusapan natin ngayon, ito po yung talagang angkin or attribute kung tawagin natin, no? Ito po yung angking likas na meron sa mga nanay. So dahil araw po nila ngayon, nais ko pong parangalan sila at pag-usapan natin yung biblical na characteristics ng isang godly mother. Alright? Sa 1 Kings chapter 3 verse 16 hanggang 28, alright? Medyo mahaba-haba po ang kwento, pero isalaysay ko na lang sa inyo, no? Noon pong si Haring Solomon ay kabago-bago niya pong hari, no? Siya ay itinalaga ng kanyang itay na pumalit sa kanya. Bata lamang siya at pumunta siya sa isang lugar kung saan maghandog siya ng alay para sa Diyos. Nung gabing yon, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa panaginip at kinausap siya ng Diyos, ano ba ang gusto mong hilingin mo sa akin? So ang sabi niya, well, gusto ko ng karunungan. Ayoko yung yaman, ayoko yung anumang bagay, gusto ko lang karunungan. Sapagkat hindi ko alam kung papaano dadalhin or pamunuan ang iyong mga tao. So in other words, the purpose of wisdom, why Solomon asked it before the Lord, is for governance, to lead people. So, pinagkaloob ng Diyos sa kanya yon at pagkatapos ng ilang pages sa Bible, makikita natin na tinest kaagad, dinemonstrate kaagad ng Lord yung pong wisdom na tinanggap niya sa Panginoon. So ngayon, nagkaroon ng dalawang nanay sa loob daw ng isang bubong at ang parehong nanay na ito ay mga buntis. No? Di ko alam kung iisa lang yung kanilang husband, pero it so happened na nasa iisang bubong sila, pareho silang buntis, at yung isa, nanganak, ahead ng anak. After 3 days, nanganak naman yung isa. So makikita po natin na yung sequence ba, so tatlong araw lang yung pagitan ng kanilang panganganak. Ngayon, yun pong pangalawa, huling nanganak, nung gabing yun, nagulungan niya yung kanyang anak na matay. So, nung makita niyang patay yung kanyang anak, ang ginawa niya ngayon, kinuha niya yung kanyang patay na anak, tapos kinuha niya yung buhay na anak nung naunang nanganak. Tapos kinuha niya yun, pinalit niya yung kanyang patay na anak. So, dahil wala namang kuryente nung unang panahon, kinabukasan na lang, nalaman noong unang nanganak na yung kanya palang katabing bata ngayon, patay. At habang kanyang pinagmamasdan, nakita niya, hindi akin ito. So, dumating sila ngayon, umabot ngayon sa hari, sa korte ng hari, ang kanilang problema. So, itong dalawang mag-ina, talagang nagpipilit silang dalawa na akin yan. Sabi naman nung isa,
na peke, no? Sabi, hindi, akin yan, no? Sa'yo itong patay. Sabi na, hindi, sa'yo itong patay, no? Sabi ngayon ng totoong ina, hindi, kilalang kilala ko yung anak ko. Sabi niya ganyan. Well, habang pinapakinggan sila ni King Solomon, sabi ni King Solomon, kumuha kayo ng sword. Tapos sabi niya, nag-instruct siya, sabi niya, hatiin niyo yung bata, yung isa sa isang nanay, yung isa naman sa isang nanay. Ngayon, sabi nung totoong nanay, sabi niya, mahal na hari, wag niyo na lang pong patayin yung bata. Ipapaubaya ko na lamang po sa kanya. At sabi ngayon ni Haring Solomon, at dahil dyan, napag-alaman ko na ikaw na nagpapaubaya para mabuhay lang ang iyong anak, ikaw ang tunay na ina. At ang sabi niya ngayon, ibigay niyo ang bata sa kanya sapagkat siya ang tunay na ina. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Dito po talagang namangha ang mga tao sa wisdom na pinagkaloob ng Lord kay Haring Solomon. Na makikita mo natin, yung word na wisdom at saka yung mother, ay magkadikit po sila. Alright? So, this morning, I want to talk to you about the characteristics of a great mother. From this story, I would like to share to you 3 characteristics of a mother. Number 1, a great mother knows her children well. Amen. A great mother knows her children well. So, 3 araw lang na yung kanyang anak, pero lagi niya itong pinagmamasdan. Parang itong aking mga anak at saka pamangkin, yung pusa, yung kuting namin, laging pinagmamasdan. Nakahiga sila, kaharap nila yung kuting. Kaya nung lumaya si Saldico at saka si Romualdez, yung dalawa naming kuting, mahilig tumakas yun eh. So, after how many days, nakita ko yung si Saldico na ibalik ko. Yun namang pangalawa, after how many days pa, sa tuwing nagnanambalan kami, tumatakas tong mga to eh. So, pangalawang nambala namin, tumakas na naman. Hanggang ngayon, hindi na nakabalik. Yan, no? Pero, itong aking mga anak, nakikita nila na kamisado nila yung mukha. Minsan nga, yun pong yung nanay ng mga pusa namin, nawala na, naglaho na lang bigla. Lagi akong may nakikitang kahawig na sabi, hindi si hindi si Cassie yan, di ba? Alam nila, So what more ang isang ina? Amen? At ito yung kadakilaan ng ating mga nanay, dahil 9 na buwan tayong buhat-buhat ng mga yan, they knows us. Alam nila kung kailan ka tinotopak, alam nila kung yung favorite mo. Si Pastora, alam ni Pastora, natatandaan niya yung gusto ng mga anak ko eh. Ako natatandaan ko lang yung gusto ko. Pero yung mga ulam, alam niya kung ano yung ulam gusto. Alam niya kung ano yung gusto. Pati yung mga damit. Alam nila yung mga damit. So, the greatness of our mothers is that they knows her children very well. Amen po ba, mga kapatid? Sabi niya, the next morning, I got up to nurse my son and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Yan po ang kadakilaan ng ating mga ina. Kilalang kilala tayo ng ating mga nanay. Di ba? Ang galing ng mga nanay, minsan maa-amaze ka na maiinis sa kanila Kasi alam nila kung kailan sila mamamalo, alam nila kung kailan sila magagalit, alam nila lahat para bagang ako, habang pinagmamasdan ko, nanggigigil na ako, pero sila alam nila tupak ng mga anak yan. Di ba? Nasa panahon sila ngayon, nasa season. Baga, their greatness, alright? To know us well. So, that is the characteristic of a great mother. Number 2, a great mother will fight for her children. Makikita po natin sa kwentong ito, 2 mag-ina, nanay, they fought for their children, for their child. Sabi nung isa, akin yan. Di ba? Kahit patay na yung kanyang anak, di ba? Pinaglalaban niya pa din. Di niya matanggap na patay na yung kanyang anak. That's why, she pretended, na
buhay pa yung kanyang anak. Sabi niya, hindi. Talagang pinagpalit niya yung bata. That's the nature of a mother. Nandyan siya, handa siyang ialay ang kanyang buhay. Handa siyang mamatay para sa kanyang mga anak. In fact, makikita po natin yan, long time ago, meron po akong pinanood na caught yung attention ko, no? Isang inahin, tapos merong ahas na tumutuklaw sa kanyang mga chicks, right? Makikita mo yung kahit yung manok, handang mamatay, handang i-defend yung kanyang mga chicks. And that's the nature of a great mother. Yung ang manok handang mamatay para sa kanyang mga chicks, di ba? Ano pa kaya yung tunay na dakilang ina? They are willing to fight for her children. They are willing to surrender their lives for their children. Naalala ko po nung sa kahirapan ng aming panahon noon, no, nabitin ako, bumili si mama ng isang balot lang na stick bread. Hindi ko makakalimutan yung stick bread. Ewan kung meron dito yan. Bumili siya ng stick bread. Maliit lang yung stick bread. So, bandang mga 4:00 ng hapon, ang tawag sa amin dyan, painit, no? O merienda, no? So, nagkape siyang ganyan. Dumating ako, galing naglaro, gutom na gutom ako, ano? Nadatnang ko na lang isang pirasong stick bread. So, binigay niya yung stick bread. Nabitin ako, sabi ko, ma, bili ka pa. Sabi, wala na talaga akong pera, sabi niya, no? Tapos sa sobrang inis niya, dahil napakakulit ko, sabi niya, ito, yung aking bagtak, ang tawag dito, no? Sabi niya, ito, sige, kuha kutsilyo, ito, tapos ihawin mo, sabi niya ganun. So, I don't know kung kainisan yun, or but, ang ating mga magulang, they are willing to give up themselves, right? Para lang sa ating mga anak. Amin ba? Ha? So, well, in terms of yung alanganin na buhay, no, yung ating mga magulang, handa po silang ialay, sakripisyo ang kanilang mga buhay. There was a time na, I can't remember the year kung kailan siya nangyari, pero during the time si mama, biyahe-biyahe siya sa Mindanao, sa mga kapatid niya, no? So, sinundo ko siya sa airport. So, nung pauwi na kami, pumara kami ng taxi. Yun palang taxi na aming pinara, loko-loko, mga scammer ba. So, ngayon, sumakay kaming ganyan. May sinabi yung driver, sabi niya, sir, ito yung basihan ng metro nyo, ha? Dahil sanay naman tayong sumakay lang ng taxi. Sabi ko, oo, no? Malapit lang yun sa terminal, tapos sa EDSA, no? Yung terminal ng 5-star. Malapit lang. Actually, pwedeng lakarin siya, no? Pero dahil gabi na, so sumakay na lang kami ng taxi. Alam niyo ba, nakalapit-lapit lang, no? Pinagbabayad kami ng 2,000. No? Yun pala, ang ginawa niyang basihan, yung seconds. No? Tapos, pagsakay namin gano'n, nandun kami sa likod, mga isang, wala mang isang kilometer, mga 100 meters, merong sumakay sa kanya sa harapan. Tapos ngayon, biglang tumunog yung lock. Pagtingin ko sa pintuan, tinanggal yung gano'n, di ba yung pintuan, pagka i-unlock mo siya, ganyan, wala na yun, no? Wala na, tapos wala kang makita, so hindi mo siya matanggal ngayon. Ngayon, bigla siyang hinto kami doon sa madilim, lagpas ng terminal. Tapos sabi niya, magbayad kayo, 2,000 plus. So pumalag akong gano'n, sabi ko, sir, hindi po, lagi na po ako dito. Sobrang laki ng binigay mo na. Ay hindi, yan yung usapan natin, ganyan, no? Tapos kakutsaba niya pala yung sumakay sa harapan. So medyo pumalag ako kasi medyo napaka-unfair nung kwan Ngayon, nalaman ni mama na matindi yung instinct nila, no? Na nasa hindi na maganda yung aming kalagayan. Sinisiko-siko niya ako, sabi niya, bigay mo na, magbayad ka na lang. Ayan, no? Tapos yung lalaki, kung ano na sinasabi dito, ganyan. So, kahit anong bukas ko sa pintuan, hindi na siya bumubukas. Tapos inusog pa ng konti dun sa madilim. Ayan, no? So, medyo kinabahan na si mama. Tapos, sabi niya, kung ano yung pera mo dyan, ibigay mo na lang. Ano? So, sabi ko sa kanya, pero naisahan ko pa rin yung mga yun. Sabi ko, sir, yung pera ko na lang dito talaga 300, pang uwi na sa Pampanga to. Kahit pa kapkapan mo ako dito, wala ka nang makukuha. Tapos bumigay naman, sabi niya, sige, bigay mo na lang. No? Tapos, saka pa lang ang ginawa, bumaba yung katabi niya,
binuksan yung karga namin sa likod. Pagkababa ng karga sa likod, doon pa lang kami binuksan. Pagkabukas agad, dumiretso silang ganon. So, well, makikita natin that a great mother is willing to fight for her children. Amen? Palakpakan po natin yung ating mga nanay. Amen. Handa po silang makipagpatayan kahit sa kahirapan, no? Handang umutang yan. Handang magpakapala ng mukha yan, alang-alang sa mga anak. Di ba yung mga anak pag nasa bingit na ng kamatayan, na ospital, no? Kahit gaano pa kahirap yan, lahat handang gawin ng mga magulang. And that's the nature of our mother. Alright? And you are blessed to have a mother. Amen. Alright? So sabi niya, the living one is my son, and the dead is yours. So pareho sila ng sinasabi, no? Makikita natin dito, although mali talaga yung isa, but we can see from this story na yung both mother, no, handa silang ipaglaban ang kanilang mga anak. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Now, number 3, a great mother is willing to sacrifice everything for the welfare of her children. Right? So, makikita po natin, tingnan niyo po yung verse 26. The woman whose son was alive was deeply moved for her son and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby, don't kill him." Nakita niyo po yung puso ng isang ina? No, she is willing to sacrifice everything for the welfare of her children. No, di baling hindi mapaakin, no, basta't buhay lamang yung aking anak. Di ba? Ganyan sila eh. No, minsan yung isusubo na lang nila, ibibigay pa sa atin. And that's the greatness of a mother. So, we have no idea kung gaano kahirap yung sakripisyo ng mga magulang natin, mairaos lang tayo. There was a time na, nung namatay na si Papa, ang hanap buhay na lang ni Mama na matatawag namin consistent is yung paghihilot. During the time kasi, hindi malaki ang sweldo ng paghihilot, parang ganun lang. No? Ngayon kasi pinaganda yung hilot, ginawang massage. Right? So ngayon, pag nagmamassage ka, medyo maganda ang laban. Pero noon, pag hihilutin mo siya ng 1 oras, no, sakto lang yung kanyang iuuwi, no, for that day, no. Minsan kapag tatawagan siya or may schedule siya doon sa may isang may-ari ng hotel doon, no, na medyo gustong-gusto siyang mag-massage. Pag yun naman ang hinihilot niya, kahit pang 2 araw namin, pwede na, no? So, one time sabi niya, well, Dong, sama ka sa akin, no? Kasi gagabihin ako. So sinama niya akong ganyan, nilakad namin. Diyos ko po, ang layo. So reklamo ako na, malayo pa ba? Di, malapit. Malapit na lang. Alam niyo naman yung mga nanay, pag ganyan, nguso, malapit daw, pero malayo yan. So sama ako na sama. Diyos ko po, sobrang layo, mga kapatid, sa totoo lang. Yung area na yung kasi wala siyang, wala siyang public jeep, no, na nakarota doon. So, either mag-taxi ka o kaya lalakarin mo talaga. So, nung pag-uwi naman namin, gabing-gabi na din, nakita ko, no, sabi ko, ito pala yung nilalakad ni Mama. No, mairaos lang kami sa hirap. No, maghihilot siya. Tapos, madalas, pupunta siya doon, walang katiyakan kung nandyan yung mag-asawa, no? Kasi busy people, mga businessman eh. No? Wala namang cellphone, walang Facebook nung unang panahon na so nakikita, sabi ko, well, grabe yung sakripisyo ng magulang. No? Tapos sa kinaumagahan, magtitinda siya ng ibos. Di ko naman tawag ng ibos dito sa atin, nilalako niya yan sa palengke. Nakita ko, sabi ko, well, ito yung nanay namin. Right? Talagang lahat handa niyang gawin. She's willing to sacrifice everything for the welfare of her children. At wala kang makikitang reklamo sa mga ito. That's the greatness of our moms. Amen? So, mga kapatid, no, the story in 1 Kings, alright, 3:16 to 28, it teaches us 3 things. No? Number 1, knows her children well. Makikita natin sa talatang ito that
our mothers, she knows us well. Second, she fights for her children. And finally, she sacrifices for the welfare of her children. Now, ito po'y nakapackage. Ito po'y regalo ng Diyos. No? Nasa mga nanay po ito karamihan. Kung meron mang mga nanay na mga balasubas, I'm sure hindi ang nanay mo. Amen ba? That is why, this morning, I want to challenge you to honor them. Amen. Amen. Yun bang nanay mo, kilalang kilala ka? Alam niya yung tupak mo, alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung gusto mo. Minsan pa nga, nakaka-amaze yung mga magulang, no? Uuwi sila sa bahay, meron silang pasalubong just for you. Alright? Kami 7 kaming magkakapatid, pero meron pa talagang time na maririnig ko kay mama mo, ito, favorite mo to. Alam niya kung ano yung favorite mo, alam niya yung hindi. Alam niya yung ayaw, alam mo yung hindi. Right? And then, they are willing to fight for you, and they are willing to sacrifice for you. So, this morning, I want to challenge you to bless your mother. Kung buhay pa ang magulang mo o ang nanay mo, you are blessed. Alright? Kung malayo man yan, well, after the service, tumawag ka, tawagan mo. Libre ngayon ang video call. Amen? Batiin mo, ha? Tapos, mag-Gcash ka. Hallelujah. Kung nandito naman yung mama mo, well, mas maganda yun. Pakainin mo. Ngayon, naisip ko, actually, may meeting sa leaders mamaya, pero ika-cancel ko yan. Gusto ko, I want you to spend your Sunday with your mother. Alright? Kung wala naman dito yung mother mo, tawagan mo, mag-Gcash ka, sindan mo. Ngayon, kung patay na yung mama mo, pwede naman akong tumayong mother. Samahan ko kayo kahit saan. Andito naman si Pastora, we can be your mother for today. Amen? Para lang mabuo yung Sunday nyo. So are you ready to honor your mother this morning? I want to give you 7 points to honor your mother. Quickly, number 1, love her unconditionally. Love her unconditionally. Alam niyo yung ating mga nanay, no? Hindi sila makakapamili ng anak eh. Alam niyo ba yon? Hindi ka makakapili ng anak. Paglabas mo, tabingi yung ilong mo, wala na siyang magagawa. Amen. Puti ka, itim ka, di ba? Wala kang magagawa eh. Kung ano man yung itsura mo, sabi ng mga kapitbahay mo, tabingi yan, di pantay yung kilay. Walang magagawa yan. Sa mata ng magulang mo, ikaw pa rin yung pinakamaganda. In other words, she loves you unconditionally. No? Minsan nga, habang nagbubuntis siyang mga yan, yung ibang mga magulang pag nagbuntis, maselan, sobrang selan talaga. Yung iba naman, okay lang. Alright? Yung iba pag nanganak, sobrang hirap sila. Wala silang magagawa. Yan yung nature mo eh. Ikaw yan eh. Ikaw yung nagpapahirap sa kanya. Ikaw yan, di ba? Pero wala silang magagawa. They just love you unconditionally. And then may mga anak, kinakahiya yung kanilang mga magulang. Right? Ayaw papuntahin sa eskwelahan, kinakahiya yung mga, ayaw ipakilala sa mga classmate, kinakahiya yung mga magulang. You shouldn't be doing that. Why? Because our parents, especially our mothers, she loves us unconditionally. So, this morning, habang nabubuhay pa yung magulang, love her unconditionally. Amen ba? Yun bang pagmamahal na kahit, di ba, kahit giniginaw na siya, ayaw nang maligo, di ba? Once a week na lang naliligo, di ba? Minsan paulit-ulit na lang yung sinasabi, nakakairita, masakit sa tenga, di ba? Can you love her unconditionally? Because you know what? When you were from her womb, nasa womb ka pa hanggang sa napalaki ka, she loves you unconditionally. Amen? Number 2, hug and kiss her affectionately. Alright? Ang sarap ba? I don't know about you, pero hindi ko ma-express yung feeling na yung ikikiss ka ng anak mo. Di ba? Ihahag ka ng anak mo. It's unexplainable. Alright? Naalala ko yung
2004, 2005, nag-rent kami doon sa malapit sa Marquee Mall. Yung bahay namin, 500 pesos, nakaganyan, no? So, hindi ka pwedeng humiga dito, baka masandalan mo yung pader, hindi ka pwedeng, baka gumanon eh. So, ganun pa man, as we rented there, si kababayan din namin yung landlady, nga lang, may mga time na tatambay kami doon sa labas, may tindahan sila. Naalala ko yung time na lagi kong niyayakap si mama, minsan binubuhat-buhat ko pa nga, nagkasayahan kami doon. Di makatiis yung kapitbahay namin habang dumadaan sila, nagtatanong, mag-asawa ba yan sila? Ayan, no? Napagkamalang kami mag-asawa because, I like to hug and kiss my mother. Alright? So, the way to honor her is by hugging and kissing her. Amen ba? Hindi yung kapag ka nasa kabaong na, doon mo pa siya ikikis. Payakap-yakap ka pa sa kabaong ngayon, may kabaong na. Di ba? Naman pwede mo na siyang yakapin nang walang kabaong, di mo niyayakap. So, honor your mother by hugging her or kissing her affectionately. Marahil walang dating sa'yo dyan, but believe me, when you become a parent, it feels different. Alright? Na yayakapin ka ng anak mo. Minsan nga yung anak mo, kahit ka inasar lang yan, ng kapatid niya, di ba? Tapos pupunta sa'yo, yayakap sa'yo. Na minsan gusto mo ring maasar lagi para yakapin ka lagi. Alright? So, that's the way to honor our mother. Number 2. Number 3, understand her sympathetically. Intindihin natin sila, lalo na kapag tumatanda, paulit-ulit na lang yung sinasabi. No? Hindi dahil meron na siyang Alzheimer, dahil hindi mo ginagawa ang kanyang sinasabi. Paulit-ulit yan, parang sirang plakay. Sabi, sirang plakay, sakit sa tenga. No? But, ganyan talaga yung mga magulang. Right? You should understand her sympathetically because you know what? Nung kabataan mo, yung pinaglalaban mo sa buhay, walang kalatoy-latoy, and yet, they understands us. She understands us. Iniintindi tayo ng inintindi. Nung inutusan ka, di mo ginawa, inabutan ng kinabukasan, inabutan pa ng isang linggo, mag-ingay lang yan, pero sa puso ng mama natin, naintindihan niya pa rin tayo. Sa tuwing umuuwi ka galing sa eskwelahan, hiyang-hiya kang ipakita yung grado mo, mag-iingay lang po yan, pero sa puso ng ating inay, naintindihan ka. Amen. Amen. Number 4, listen to her attentively. Pakinggan siya. Hindi lang siya unawain, but pakinggan siya. Alright? Alam niyo, ang mga nanay, pagka lalo na nagkakaedad na, or kapag may mga asawa na yung kanilang mga anak, may mga sumbong din yan eh. Ginaganito siya ng isa niyang son-in-law o kaya daughter-in-law, ginaganito naman siya nung isa, magsusumbong yan eh. But can you listen to her attentively? Because you know what? Nung binato ka ng kaklase mo, nung sinapakan ng kapatid mo, walang kalatoy-latoy yung sinusumbong mo sa kanya, but our mother, she was there to listen to us. Amen? Ako yung mga anak ko, wala akong time para makinig masyado sa mga kaartihan nila. Minsan si Liling, kilala mo si, sino kasi yung mga wrestler, mga sinasabi niya. Dami yung mga binabanggit na wrestler, yung mga pinapanood na sa YouTube. Minsan si Miggy, sa labas, ayan, si Miggy, kilala mo si napanood mo na si di ba? Mga ganyan sila. Minsan, wala tayong time, wala tayong tiyaga makinig sa kanila. Pero yung mga magulang, lalo yung mga nanay, especially mga nanay, they listen to us attentively. Alright? Mapa-love life man yan, hiniwalayan ka, niloko ka, hindi ka pinansin, di ba? Kapag ikwento mo sa kanila yan, lagi sa kanilang napaka-busy, hectic na schedule, araw-araw, lagi silang may time para pakinggan ka. Now that they are grown old, listen to her attentively. Amen. Kung nandyan pa yung nanay mo, sadyain mo. If you can spend time once a week, tawagan mo, just listen to her. Amen ba?
Amen. Number 5, help her cheerfully. Ha, tulungan mo siya ng may kagalakan. Ha? Magtupi ng mga damit, tulungan mo. Ha? Tanungin mo siya, Nanong Burime, aha, may gusto ka bang kainin? Gusto mo ba ng iPhone 17? Offeran mo. Tulungan mo siya. Ha? Baka naman, matulad ka ng iba, kung kailan patay na, doon pababauna ng iPhone 17 sa kabaong. So, help her cheerfully. Minsan meron siyang request sa atin, anak, patulong naman sa ganito, ganyan, daanan mo naman ako dito sa bahay. Huwag mong sabihin busy ka. Sabihin mo, I will find time. Sasabihin mo, sige, pupunta ako dyan. You have no idea gaano ka-precious yung presensya mo, lalong-lalo na sa mama mo. Amen? Number 6, remember her gratefully. Alalahanin mo siya. Find a way na maramdaman niyang you remember her. Nung buhay pa si mama, umiikot-ikot yan sa aming magkakapatid. Minsan, kapag na-miss ko talaga, minsan tatawag ko sa kanya, sabi ko sa kanya, na-miss ko yung paksiw mo. Ay, pupunta ako dyan. Dadaan akong palengke. Nilalambing ko siya. And, yung ating mga nanay, may mga kanya-kanyang kiliti yan eh. Diba? If you can find a way na maramdaman niya that you remember her, hindi mo alam kung gaano kasarap yan sa pakiramdam. Alam ko magluto ng paksiw eh. Alam din ni Pastora magluto ng paksiw. Pero minsan yung tatawag ka lang, maano kasi yung recipe ng pansit mo? Paano mo kasi niluto yun? It's a way of telling her that, Mom, I remember you. Amen. Amen. Honor her by remembering her gratefully. Now, number 7 is honor your mother by giving your heart to the Lord. If you are here and you're not yet Christian, or probably you are Christian already, pero hindi ka pa nagsiserve kay Lord, honor your mother by giving your heart to the Lord. Meron akong pang number 8 dyan na magbubuo sa lahat ng ito. Yung 8 is yung number 1 din, love her unconditionally. Now, ang sabi ng Ephesians chapter 6, the only promise in the Bible sa 10 Commandments na may kaakibat na reward. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, honor your mother and your father and you will live a long life. Long life. Sino dito gustong mabuhay ng matagal? Love your parent. Amen? Now, alam niyo kung bakit yung mga nanay, alam niyo ba, sino dito yung biyuda na lalaki? Taas kamay. Biyudang lalaki. Wala? Walang biyuda ditong lalaki. O biyudang babae? Taas. 1, 2, taas kamay. 3. O kita nyo? Dito pa lang sa church natin, 0:3. 1:3. Nakita nyo po yung bilang? Ang totoo niyan mga kapatid, mas matagal mabuhay ang mga babae kaysa mga lalaki. Kung hindi kayo maniniwala, mag-research kayo. Alam niyo kung bakit matagal silang mamatay? Kasi batak sila sa pagmamahal. Ha? Yung mga anak nila pasaway, and yet, nandyan pa rin sila na magmamahal unconditionally sa kanilang mga anak. Yes! Sige, palakpakan natin sila. Let's honor them. O sino dito sa inyo, wala na yung nanay nyo, o kaya tatay nyo, o kaya buhay pa yung nanay nyo, pero mas unang namatay yung tatay. Sige daw, sino? Unang namatay yung tatay, o unang namatay yung nanay? Tingnan nyo kakonti lang. Darling, kahit maliit yung tenga mo,
Kinabahan yung mga tatay, oh. Huwag kayong mag-alala. Next month, Father's Day naman. Pero ang realidad, mas matagal silang mabuhay. Now, I was contemplating on this. Sabi ko, bakit kaya? Tignan niyo to ha, hindi kaya ng tatay yung ginagawa yung nanay. Ang hirap ispilingin, ang hirap i-drawing nung buhay ng isang tatay na merong mga anak na walang asawa. Kaya nga yung mga tatay hindi kaya eh. Kahit halimbawa namatay yung asawa, no? Kahit anong pangako niyan sa puntod, di ako mag-aasawa ng iba. Isang linggo lang, meron ng iba yan. Hindi na ako mag-aasawa ng iba. For 1 week pala. Pero after a week o after a month, mag-aasawa na. Kasi hindi talaga kaya yan eh. Yun palang responsibilidad. Yun palang sa sarili pa lang, yung magpaplansya, maglalaba, magluluto. Minsan nga si Pastora, this week lang naghatid sila ng yung mga toga, hinatid nila. Pagdating niya, sabi niya, ano? Di ba kayo kumain, ano? Ha? Ano? Pag walang mama, ano? Wala kayong magain, di nyo alam gagawin, ano? Kaming dalawang niling. Kaming dalawa ni Liling, wala na kaming kibo. Nahulaan eh. So it's true, ang haba nila, sa totoo lang, mas maraming taon silang nabubuhay. No, minsan yung mga nanay pa nga, nauna pa nga yung ibang anak eh. Alright? Because, ito yun eh. Ito yung kaakibat na nasa pangako ng Diyos sa Ephesians. If you honor and love, yung mga nabubuhay sa pagmamahal, no, nabubuhay ng matagal. Ano ang sabi ng Psalms chapter 68, verse 5? A father to the father, God is the father to the fatherless. A defender of widows is God in His holy dwellings. Ano ang ibig sabihin niyan? Tingnan, nabasa niyo ba dyan yung widower? Meron bang widower dyan? Yung widower, yung widow ng mga tatay. Pero yung widows ng mga nanay. Hindi sinabi dyan, God is the father to the fatherless, a defender of widower. Wala, hindi sinama yung mga, maiksi lang kasi buhay namin eh. Bakit in-emphasize ng Lord yung mga widow, yung mga nanay? Kasi sila po yung embodiment ng pagmamahal, yung lawak ng pagmamahal ng Diyos. If you want to see a glimpse, okay, ng uri, ng klaseng lawak ng pagmamahal, makikita natin yan sa ating mga inay. They are the embodiment of God's love. So, sabi ni Lord, because of that, I am a father to them and a defender to them. So, ang sabi ng Bible sa Leviticus, very strict, wag na wag mong murahin ang iyong ina. Wag na wag mong murahin ang iyong magulang. Wag kang mag-rebuild. Ang sabi ng Bible, instantly you kill the child. You kill them. So, kaya hindi nabubuhay ng matagal eh. Kasi pinapatay. Yan. So, this morning, let us honor them. Love her unconditionally, hug and kiss her affectionately, understand her sympathetically, listen to her attentively, help her cheerfully, and remember her gratefully. Finally, honor your mother by giving your heart to the Lord. Because you know what? Even if she can't do anything, even if she can't cook for you, nowadays, matanda na siya, marahil hindi na siya nakakapag-work to bless you, to provide for you. Pero, alam niyo yung ating mga magulang, she can still pray for you. And because of Psalm 68, pinapakinggan ng Diyos yung mga widow, kakaiba yung mga nanay when they pray. Pinapakinggan talaga sila ng Diyos. Kahit sabihin na yung may pabor-pabor ang Panginoon, meron talagang paborito si Lord, mahal ng Diyos, lalong-lalo na yung mga biyudang inay. So even if they can't help you anymore, ano man yung gawain mo, minsan she cannot carry your children anymore, hindi na niya kayang magbantay, mag-alaga ng mga anak mo, pero kaya pa rin niyang manalangin. And that's the best thing that a great mother can do to us. Let me end a story of Peter Ridgely. In 1820,
there's a guy by the name Peter Ridgely. Matagal na silang hindi nagkita ng kanyang ina from England. He wanted to travel papuntang Australia. Habang sumakay siya ng barko, yung barko ng kanyang sinakyan nalunod. Okay, now totoo po ito, you can fact check this, no? Nalunod. Sa lahat ng nalunod, siya lang yung palutang-lutang sa dagat. Meron na namang barkong bumiyahe mula sa England papuntang Australia, nadaanan sila palutang-lutang. Kinuha siya na buhay. No ho? Unfortunately, yung barko din na yon nalunod. Nalunod, yes. So, meron na namang pangatlong barko, nadaanan siya, na-rescue siya ngayon. Okay? Now, maraming kwentuhan, nalunod yung barko din. Yung pangatlong barko nalunod. Eto, palutang-lutang ulit siya, na-rescue naman, dumaan yung pang-apat na barko. And guess what? Nalunod na naman. So, it sounds funny, but it's true. Ngayon, habang palutang-lutang siya doon sa dagat, yung pang-limang barko dumaan. Nalunod na naman. Hindi makarating-rating sa Australia, nalunod na naman. So dumating yung pang-anim na barko, and finally, na-rescue siya. So, nung malapit na sila, dumaong sa Australia, kinausap siya ng doktor sa mga crew. There's a crew doctor sa loob ng barko. Sabi niya, "Sir, okay na, chinek up siya, okay na yung health mo. Pwede ka nang bumaba pagdaong natin sa Australia. Pero sir, bago tayo maghiwa-hiwalay, can we ask a favor?" Sabi niya, "Yes, you saved my life. Papaano ko hindi maibalik sa inyo yung pabor na hilingin niyo?" Sabi niya, "Sir, kasi ganito, doon sa isang kwarto ng barko na ito, merong babae dyan na matanda. Nga lang, buhat nung galing pang England, pa-travel papunta bago ka pa namin na daanan sa laot, no? Kami lahat dito sa crew kilala niya. In fact, mahal na mahal namin siya. Pero nagkasakit siya. Palala ng palala yung kanyang sakit. Habang nagdidilubyo siya sa init ng kanyang nararamdaman, yung kanyang lagnat, no? Lagi siyang may binubulong na panalangin, no? Na yung kanyang anak, no? I want to see my child. Sabi niya, "Sir, dahil kami kasi kilala niya kami lahat dito, pwede bang baka may maitulong ka, pwede bang magpanggap ka na ikaw yung kanyang anak? Para naman mamayapa na." Sabi niya, "Ay, yun lang pala sir eh. I can do that." So ngayon, dahan-dahan siyang dinala doon sa kwarto ng babae. Pagbukas niya ganun, kita niya, puti na yung buhok, matanda na nga. No? Ngayon, nalapitan niya dahan-dahan. Pagkakita niya ng mukha, talagang nabagbag yung kanyang damdamin. Tapos, napaiyak siyang ganon. Yung doktor, pati yung kasamang mga crew, nagtaka sila, anong nangyari? Ang usapan lang kasi nila, idadrama lang, sasabihin na anak. Tapos sinabi niya ngayon, "Ma, I'm here." Pero, bago niya kinausap yung kanyang mama, habang tinitigan niya ng husto, naririnig niya pa sa bibig mismo ng kanyang ina, no? Under her breath, no? Yung panalangin na, "Lord, please, keep my son. Let me live until I see him." At nung nilapitan niya ng husto, nakita niya, truly, it was her mother. Ibig sabihin, yung kanyang nanay sumunod pala sa kanya para lang makita siya. Ano ang punto dito? Yung kanyang nanay, 5 barkong nalunod, hindi siya malunod-lunod. Dahil merong isang ina na nananalangin para sa kanya. Nung buhay pa si Nanay Rosario, kahit gaano kabigat yung problema sa ministry, sa pamilya, isang message ko lang, "Ma, pray for me." Okay na, panatag na yung loob ko eh. Ngayon, wala na akong nanay.
Pero alam ko meron tayong mga nanay dito sa Vision Church. They are here keeping me in their prayers always. And if you still have your mother, you are so blessed na merong nanay, kahit sabihin nating matanda na, kahit sabihin nating hiwalay na kayo sa kanya, at sasabihin niyong wala na siyang maitutulong sa iyo, wala na siyang magagawa sa iyo, that great mother can still pray for you. In fact, the reason why you are still here, because of your great praying mother who faithfully prays for you. And the best thing we can honor them is to honor them by giving our heart to the Lord. Probably you are here for a reason. Dahil ang nanay mo laging nananalangin, Lord, bless my child. Lord, keep my child. Lord, save my child. And the reason why you are safe, the reason why you are blessed, the reason why you are strong, because there is a mother who constantly pray for you. Inanyayahan ko yung ating mga nanay. Pwede ba silang tumayo? Pwede ba natin silang parangalan? Ipag-pray natin sila ngayong umaga? Amen? Amen? Pwede ba yung mga nanay, punta kayo dito sa harap para naman, hallelujah! Palakpakan natin yung ating mga nanay. Come on!